nagpipilis. Wala ang ating signal Kumusta po kayong muli mga mahal na kapamilya? Bali mag-live po muli si Kapernan, no? Sana subaybayan niyo po itong mga ginagawa namin para po sa ating lahat ito. Pero bago tayo magtuloy, batiin po muna natin yung ating mga kasamahan Luzon, Visayas, Mindanao, no? Lalo na ang ating mahal na guro na kasalukuyang nagpapalakas ng kanyang kalusugan. Medyo magkalayo po kasi kami ngayon dahil sa gawain. Binabati ko rin pala yung mga taga Mindoro sa pangungunan ni Kuya Bilo dyan sa gawain dyan. Sila Kuya Chris at siyempre yung mga kasama ng ating guro, sila Madam Libina, si Ma'am alis na, hindi ka naman pinaalis, no? Si Maribig alis na. Ganun din kay Aisa, kay Pandan at si Soresipino at siyempre yung aking pinsan dyan, si Memel. Magandang umaga sa inyo lahat yan. At sana tuloy-tuloy tayo na sumusubaybay dito dahil napakaganda po ng gawain na to. May tumawag nga po sa akin na si Bishop Summit. Sabi niya sa akin namayat ka Kapernan. Sa dami lang po ng problema yan. Kaya ganon. Medyo tayo ay medyo namamayat. Pero okay lang. Dahil andyan naman yung lakas ng pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Binabati ko rin pala yung mga taga Negros, no, sa pangunguna ni Jomery Mahinay, si Kuyang Jonathan Tinebro. Siyempre, ganun din sa mag-asawang Bautista at sa inyo lahat dyan. Kay Wilmer alis na. Puro alis na tayo, ha. Ang gandang umaga sa inyo. Si mag-asawang Rex Santillan. At sa iba, napakarami natin. Makamagahin tayo pag binati ko ay lahat. Ganon din siyempre sa Palawan. Sa pangunguna ng ating chairman, Michael Blanco. At ang mga taga pinuntahan namin dyan ni Guro sa Brookside, si Sek, sila Kajun. Ganon din siyempre sa Mindanao, no? Yung mga kasamahan natin dyan, sila Pastor Tabale, si Kajun, Hagtuon. Siyempre, dyan sa parting Dumaguete rin. Sila Baldado, Johnny Baldado. Siyempre si Oscar Corcosia. Ayan yung mga matitindi magsakripisyo. Lahat po kayo dyan sa Bindoy, sila Kuya. Napakarami niyang mga pangalan na yan. Ano? Parang bago tayo magtuloy-tuloy siguro, handugan muna natin na isang makalangit na awitin. Siyempre, ang ating guro na siya ang naggawa sa kanyang pangunguna sa awiting ito. Ito po, pakinggan niyo po. Napakagandang hibig ng ating kapatid. Teka lahat, may commercial. Po mga kapatid, magandang araw po. Anong oras makarating din ang video ito. Ako po'y laging nanonood sa mga post at live ni Kapernan. Ako po'y labis na ituwa. Pinakita ko. Pinapantang pamatayan. Kaya po ako salamat sa inyo sa pagpagkiling ng kanta ito. Pag-live po po para po pinay ng kanta. Ano ba yan? Sorry. Commercial po kasi.
May manok pa. Ako'y labis dito. Opo. Napakaganda po ng awitin na yan, mga kapamilya. Kinompos nila Lolo Gan. Kasama siyempre ang ating gitarista. Isang Pilipinas, perlas ng silangan, hanggang mahalin at pag-ingatan. Dahil sa taglay mo, likas na kayamanan, pinag-aagawan ka ng mga dayuhan. Unay dumating ang mga dayuhan, sila ay dumaon sa isla na Mactan. Kasaysayan. May tilawak pa ng manok. Ang kapangyarihan sa pamamagitan ni Ferdinand Magellan. Ngunit sila pulaho, kanyang tinutulan, mga kagustuhan ng mga dayuhan. Ito ay lumaban ang harap-harapan at nasawi itong si Magellan. Ngunit ang masakit, tayo'y nagsiyahan, ibang lahi ang mahihigan. Mga pang-aapi, di makatarungan, kapwa Pilipino ay nagpapatayan. Nagaganap yan. Bansang Pilipinas, puno pa ng yaman, ngunit ang mamamayan ay nahihirapan. Kaya tanong namin sa puso isipan, hanggang kailan itong kaguluhan? Salamat Panginoon sa iyong kabutihan, at alam mo sa amin isang gentleman, kami tinuruan ng pamantayan sa pamagitan ni Sir Robert Gan. Sir Robert Gan. Isang pamantayan ang ating batayan, upang tayo'y maging ganap na huwaran. Tayo'y magkaisa't magtulong-tulungan, upang biyaya ng Diyos ating makamtan. Yan ang suso. Biyaya ng Diyos sa pinakalaan, sa buhay natin, puso at isipan. Meron itong hiwaga at katalinuhan, at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Walang pataasan, walang pagalingan, kababaan loob ang ating kailangan. Sapat na karunungan ay hindi batayan upang makamit ang kaligtasan. Tayo na't magkaisa, mga Pilipino, upang magsalamat ang biyayang ito, upang ipalaganap at sa buong mundo. Unang pinagpala tayo mga Pilipino. Wala nang mahirap, wala nang mayaman, ibang gagawin ang ating kailangan sa pamamagitan ng pamantayan
kailangan, di ka mapayagan, magawin ng dayuhan, buong buhay namin, sa'yo'y ilalaan, mabuhay ka, ina naming bayan, buong buhay namin, sa'yo'y ilalaan, mabuhay ka, ina naming bayan. Mabuhay ka, ina naming bayan. Mabuhay ka, ina naming bayan. Maraming Maraming salamat po, Kuya, sa napaka ganda niyong awitin, isang banal na awitin, no? Kaya tama naman. Nawa, mabuhay ang mga Pilipino, makabangon muli. Wala namang ibang lunas po kundi ang gawain ito. Gaya nga po ng inawit niya, wala ibang lunas kundi ang God Divine Government o ang kataas-taasang batas ng Diyos. Ngayon, bigyan po natin ng isang pag-aaral kung bakit kailangan natin ng God Divine Government. Kaya ang leksyon po na gagawin natin sa gawain ito ay para sa mga nanlulupaypay at humihina ang pananampalataya. Mga nililigaw po ng landas, naiinip dahil gusto nila ng pruweba, gusto nila na malapat na agad ang programa, gayong wala pa naman mga pagbabago, no? Yan kasi ang talagang karamihan na iniisip ng mga tao, mga kasamahan natin, biyaya agad. Pero sa pag-aaral, sa banal po na kasulatan, yung mga pagsubok, pinakamabigat po yan na gawain. Yung naghihintay, napapagod at nauubusan ng pag-asa. Kasi wala pa daw nakikita na pagbabago. Totoo naman. Pero tandaan po natin, ang Diyos hindi nagmamadali, pero hindi rin siya nahuhuli. Yan po ang totoo niyan. Ngayon, gagawa po tayo ng isang leksyon para dyan. Pwede rin ninyo itong, kaya nga po inilalive ko to, para pwede nyong gamitin na isa sa mga mensahe pagdating po ng gawain tuwing Sabado. Kasi magiging live na po natin ay Miyerkules at Sabado, na iyan po ay makatotohanang gawain. Kaya gagawa po tayo ng isang leksyon para sa mga gawain. Ito yung una. Number 1. Bakit po tayo nanlulupaypay? Nakasulat po yan sa banal na kasulatan kung bakit nanlulupaypay ang karamihan sa atin. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisiani tayo kung hindi tayo manganghihinagod o manghihimagod. Yun po yung sinabi sa Galacia. Ang sabi, huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. Kaya nga po kahit anong layo, magkalayo kami ng guro, pinipilit ko po na mag-share para sa gawain na to. Sapagkat sabi niya rito, sa kapanahunan ay magsisiani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Ibig sabihin, kung hindi ka mapapagod sa paggawa ng kabutihan, magsisiani rin po tayo. Normal po na mapagod, pero ang sabi ng Diyos, sa kapanahunan, may tamang oras ang Diyos. Tandaan niyo po yan. May tamang oras siya. Sa Isaiah 40:31, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Lahat po na naghihintay sa gawain ito,
magbabagong lakas. Kita nyo, si Kapernan. Sabi ni Bishop, katatawag lang sa akin. Bishop sabi, namamayat ka, pero malakas. Di ba? Nung araw na mataba ako, nakatungkod ako eh. Ngayon, andito ako sa gawain po malakas, kahit namamayat. Dahil ang sabi nga rito, ngunit sila kang mga naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Nagaganap po yan. Ang pagbabago kasi ng tao, nagsisimula po sa puso. Hindi po sa programa. Yan. Yung mga naghihintay na inip na inip. Ang sabi, ang pagbabago nagsisimula sa puso. Yan po yung isa sa mga inihanay namin na leksyon. Hindi po sa programa. Bagamat may programa na binabanggit tayo noon, ang tao nakaasa na doon sa programa. Pero ang pagbabago wala. Hindi ho nila nagaganap yung pagbabago. Saan makita? Ezekiel 36:26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong diwa. Nakita nyo? Bibigyan tayo ng bagong puso at lalagyan tayo ng bagong diwa. Noong araw po, ako palaban ako sa lahat Hindi ko naman siya sinasabing perfect. Pero noon, basta may nag-comment sa akin sa mga live, labanan na yan. Dito hindi, pabayaan ko sila. May nag-comment nga na sabi, kung totoo, kabulaanan, hindi ho Kung sabihin mo kabulaanan yung ginagawa, sa Biblia ako bumabase po Kaysa ron sa iba. Nakwento lang. Di ba? Ang sabi nga sa Ezekiel, ay bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Siguro na bago na. At lalagyan ko kayo ng bagong diwa. Siyempre ang diwa, yung pag-iisip. Bakit bumilis tayo sa paggawa ng mga leksyon? Di ba? Bago pa ilapat ang programa, kailangan munang baguhin ng Diyos ang puso ng mga kasamahan. Bago ilapat. Kaya tama yung sinasabi ng guro Paanong lalapat? Walang pagbabago. Pero kahit hindi kayo magbago, magagawa na po namin to. Malapat ang programa. Kaya lang, yung mga nakaalam na gumawa ng ganito sa programa, alam na nila. Pero hindi nagbago, ay sila po'y kawawa pagdating ng oras. No? Bakit to? Alam nyo na itong gawain pero tumatalikod kayo. Dahil ang sabi rito, bago pa ilapat ang programa, kailangan munang baguhin ng Diyos ang puso ng mga kasamahan. Kasama po kami roon ng guro. Lahat yan. Si Jesus, 3 taong nangaral bago nakita ang bunga. Ito ang tagal, 3 taon ang Panginoong Hesukristo bago nakita ang bunga. Si Noe, tandaan niyo po ito, 120 taon nagtayo ng arka bago dumating ang baha. Hindi ko naman sinabi na ang God Divine Government abutin pa ng 120 years. Wala namang aabot ng ganun sa atin Di ba? Kaya lang siyempre dito sa atin, ang kailangan lalo na yung mga namumuno. Yung mamumuno sa gawain o tutupad ng tungkulin, abay kailangan po natin ng pagbabago. Baguhin ang puso. Ito pa. Ang naliligaw, hinahanap ng pastol. Kaya may mga tungkulin po yung mga leader natin diyan sa God Divine Government, mga It's Word member, na kayo may hawak. Ang naliligaw, hinahanap ng pastol. Sino ba yung pinagpapastolan niya? Mga miyembro. Na kung merong umaalis sa grupo, hinahanap po yan. Saan makikita? Lucas 15:4. Aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at nawala ang isa sa mga yaon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. Nasa Biblia po hinahanap. Kaya dito, iniidolo rito, idol ko ang guro dyan.
Kahit anong ginawa ng kasamahan, na ano pa rin niya, niyayakap. May mga napatunayan na ako sa kanya. Niyayakap. Nakakalungkot lang dahil yung iba talagang hindi kayang ituwid yung sarili. Kaya nawawala. Kaya sayang yung mga panahon, no? Sayang yung mga nangyayari. Kaya yung mga ating mga leader sa iba't ibang panig ng bansa, maging dyan sa Mindanao, hanapin natin, ibalik. Kung ayaw, wala na tayong magagawa roon. Huwag po natin sukuan ang nanghihina. Ayan, hanapin at yakapin natin sila. Ang inip naman ay galing sa kaawayan para sumuko tayo. Pero ang Diyos ay mapagpasensya. Kaya yung mga naiinip diyan na sinasabi, wala, ang gusto namin malaman ay kung kailan magkakaroon ng biyaya. Ibig sabihin, naiinip na yung tao. Ang sabi po rito ay galing sa kaaway para sumuko tayo. Kaya nagkakawatak-watak po yan. Naiinip. Pero tandaan po natin, galing yan sa kaaway o sa dyablo. Sumuko eh. Pero ang Diyos ay mapagpasensya. Ang gawain ng Diyos, hindi natin minamadali. Yan po yung number 4. Ang gawain ng Diyos ay hindi minamadali. Saan makikita yan? Sa Karyas 4:10. Ako, lahat po ng sinasabi ko, ito ay sa Biblia nang gagaling. Kaya pasensya po kayo, yung mga nagmamadali. Sapagat sino ang humamak sa araw ng maliliit na bagay? Sino nga ba ang humamak diyan sa araw ng maliliit na bagay? Maliit man ngayon, ilan-ilan lang ang gumaganap. Pero sa mata ng Diyos, malaki po yan. Ilan lang po yung gumaganap diyan, nakasama ng guro. Pero sa mata ng Panginoon Diyos, malaki. Kaya ako, kahit nag-iisa po ako rito, abay malaki sa paningin ng Panginoon Diyos. Lalo't salita niya yung aking inihahayag. Mangyayari po ito, ang pagbabago ng bansang ito sa pamamagitan ng God Divine Government. Ang kailangan lang yung mga leader maayos. Dahil maliit man ngayon pero sa mata ng Diyos malaki. Makikita po yan sa Habakuk 2:3. Sapagkat ang pangitain ay sa kapanahon ng takda at nagmamadali sa katapusan at hindi magbubulaan. Bagamat naluluwat, hintayin mo sapagkat walang pagsalang darating, hindi magluluwat. Kaya ang paghihintay po, kasama ng paglilingkod, ay kailangan po natin. Dahil ang sabi sa pagkateka, ang pangitain ay sa kapanahon ng takda pa at nagmamadali sa katapusan. At hindi nga naman magbubulaan. Bagamat naluluwat, hintayin ninyo sapagkat walang pagsalang darating, hindi rin magluluwat. Darating po. Kaya ang kailangan po natin laging gawin ay ang manalangin. Ano ang sasabihin natin? Panginoon, palakasin mo pa ang mga mahihina. Painitin mong muli ang kanilang puso. Turuan mo kaming maghintay sa iyo at huwag sa tao. Sa iyo tamang oras, makikita namin ang bunga. Amen. Di po ba dapat ganun ang ginagawa natin? Hindi tayo sa tao naghihintay. Hindi tayo sa tao tumitingin, kundi sa Panginoon Diyos. Ibibigay niya ang bunga. Kaya tama lang po yung ginagawa ng iba. Kailangan nila ng salita para sa pag-asa ngayon. Kailangan po ng tao yan. Kaya dadagdagan po natin yung testimony para mas tumimo sa mga manonood. Yung mga testimony po
Nandito po kami sa pangunguna ng guro at ang Panginoon Diyos na tumawag sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Magaganap po. Sa Ecclesiastes 11:6. Sa umagay maghasik ka ng iyong binhi, at sa hapon ay huwag mong hayaang magpanghina o magpahinga ang iyong kamay. Kaya nga po na doble yung ating live. Dahil ang mga salita ng Diyos kailangan ng tao. Kailangan ng miyembro. Kailangan po yan. Sa umagay ka, maghasik ka ng iyong binhi. Ito yung inahasik natin. Sandata natin ang salita ng Diyos. At sa hapon ay kay huwag mong hayaang magpahinga ang iyong kamay. Yan po ang totoo. Kaya gawin po natin itong mabuti. Tingnan niyo po ang isang magsasaka. Ang magsasaka, hindi niya binubunot yung tanim. Araw-araw pang tingnan kung tumubo na. Dinidiligan niya. Pinagtitiyagaan at nagtitiwala na sa tamang panahon ay daaanihin yung kanyang tanim. Ganyan din ang God Divine Government. Nagtatanim tayo ng kabanalan. Hindi natin minamadali ang bunga. Ang Diyos ang nagpapatubo nito. Kaya sana balik-balikan nyo ang live na to, lalo na sa mga leader. Dahil ito nabigay lang po sa akin ng isang maywagang tao na hindi ko alam kung scientist siya. Alam niya ang God Divine Government. Ito pa isa. Si Abraham. Nangako ang Diyos kay Abraham ng anak. Pero 25 taon siyang naghintay. Napagod, nagduda. Pero hindi iniwan ng Diyos. At nang dumating si Isaac, sakto sa oras ng Diyos. Ganyan din po tayo. Kaya sa mga naiinip, ang pangako ng Diyos para sa Pilipinas, darating sa oras niya, hindi sa oras natin. Tandaan niyo po yun. Darating yan. Kasi programa niya to eh. Hindi sa oras natin. Ang ating guro, hirap na hirap. Ilan lang ang katawan. Naawa ko sa kanya. Maraming miyembro, kung tutuusin. Pero hindi ginaganap yung tama na para sa Diyos. Mga sundalo po tayo ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Kaya mga kapamilya, ako rin po napapagod. Ako rin po nagtatanong minsan, Panginoon, kailan? Pero tuwing naiyak ako, binabalik niya ako ng Diyos sa salita niya. Hindi po niya tayo pinababayaan mula noon hanggang ngayon. Kaya magtitiwala tayo uli. Kailangan po tayo sa gawain. Sa nanghihina, bumalik ka sa unang pag-ibig. Sa pahayag 2:4-5, alalahanin mo ika kung saan ka nahulog. Bumalik tayo sa nanghihina, yung mga nanghihina. Sa mga naliligaw, umuwi ka na. Ang ama naghihintay tulad sa libughang anak. Sa Lucas 15:20, sa naiinip, maglingkod ka habang naghihintay. Si Jose, naglingkod sa kulungan bago naging prime minister. Ito lang po ang lunas.
Kaya tayo maglingkod ng gusto. Hindi po tayo relihiyon. Ang relihiyon, iaangat natin yan. Pupunduhan din yan. Ang kailangan lang natin sa mga leader, gampanan yung tama. Huwag tayo mainit. Maglingkod tayo hanggang naghihintay. Gayahin natin si Jose. Di po ba? Naglingkod sa kulungan bago pa naging Prime Minister. Kung nagawa nila, kaya rin po natin yan. Kaya yung pangwakas natin na panalangin sa mga gawain ito, sabihin natin, hilingin natin, Panginoon, hawakan mo ang bawat pusong pagod. Ngayon, buhusan mo ng bagong langis. Di ba ginagawa ng guro? Buhusan ka ng bagong langis. Ipaalala mo na hindi nasasayang ang bawat pagluha, bawat panalangin, bawat paglilingkod sa iyong tamang oras. Nakikita namin ang Pilipinas na binago mo. Amen. Mababago po eh. Mga mahal na kapamilya, kaya natin to. Ang banal na espiritu, mangunguna yan sa pamamagitan nating mga leader. Tandaan niyo po yan. Nakalagay yan sa Isaias 50 hanggang 4. Binigyan ako ng Panginoon ng Diyos ng dila, ng marurunong upang aking matalastas kung paano magsalita ng isang salita sa pagod. Ano ang sabi sa Isaias? Binigyan tayo ng Panginoon ng Diyos ng dila na marunong upang ating matalastas kung paano magsalita ng isang salita. Salita sa pagod. Ang pagod po, nawawala po yan. Uminom ka lang ng tubig, nawawala. Sabi ko dun sa scientist na kausap ko, ang totoo niyan, sir, naluluha akong hanggang binabasa ko yung mga talatang na binibigay mo. Ang sagot niya, umiyak din po ako habang binabasa ko. Alam ng Diyos ang luha mo ngayon. Alam ng Diyos. Nasa awit po yan. Yung binilang ang aking mga pagludka. Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Hindi ba na nga sa iyong aklat? Hindi po nasayang ang luha ninyo. Inipon po yan ng Diyos. At gagamitin niya yan para sa pagbabago ng bansa. Hindi tayo nakatingin sa pansarili lang, kundi sa taong bayan. Ang kahirapan nila. Sabay pa yung mga napapanood natin sa mga social media. Mga naaanod na bahay. Dumulubog. Kaguluhan sa iba't ibang panig. Bagamat napakayamang bansa. Pero wala pong magawa. Dahil ilan-ilan lang ang gumaganap. Sabi ko nga rin sa nagturo sa akin, pagdating sa banal na kasulatan, salamat mukha ko at ipinagkaloob kayo ng Diyos. Aksidente na nagtagpo tayo. Ang sabi niya sa akin, wala pong aksidente sa pagtatagpo natin. Itinakda po ito ng Panginoon. Kaya bagamat natuto ko sa mga talata, may ibinigay po talaga ang Panginoon Diyos sa akin na tao. Kaya ho, natutuwa ako dahil andyan siya na sumusuporta sa akin. Sabi pa nga niya,
yung pagtakda ng Panginoon na pagtatagpo namin. Nabasa po yan sa Efeso 2:10. Sapagkat tayong kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Diyos po ang nagkaloob. Dahil ang mission po ninyo, sabi sa akin, para sa God Divine Government, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mission din po natin ito kay Kanya. Magkakatuwang tayo dito. Hindi po kayo ay ka nag-iisa. Yun ang sabi niya sa akin. Kaya tutulungan niya tayo hanggang dulo. Hanggang matapos po ito. Kaya nagpapasalamat po ako. Salamat po sa inyo ako ng marami. Bagamat di ko pa alam kanyang pangalan. Pero ang sabi niya, salamat din po sa puso ninyo na makadiyos at mababang loob. Yan po ang hinahanap ng Panginoon. Yan ang sabi niya sa akin. Tapos sinundan niya ng 2 Korinto o Kronika. Ito yung binanggit po niya sa akin. Kung ang aking bayan na tinatawag na sa aking pangalan ay mapagpakumbaba at dumalangin at halapin ang aking muka at talikuran ng kanilang masasamang lakad, aking ang didinggin sa langit at ipapatawad ko sa kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Yan po ang susi sa pagbabago ng bansa at paggawa ng ating mga kabutihan sa ngayon. Yung gawain na to, ipagpatuloy po natin. Dahil bakit to? May kasama tayo sa gawain pong ito. Na siya magtuturo sa atin ng mga tamang gawin sang-ayon sa banal na kasulatan. Inuulit ko, hindi po ito relihiyon. Mas maganda pong may relihiyon kayo. Ito pong God Divine Government. Ito po ay isang uri, isang bansa na dapat batas ng Diyos ang iiral. Matutupad lang po yan. Dahil alam ko na nalalapit na po ito. Ang Diyos mismo po ang gagawa ng paraan. Hindi po ang guro, kundi ang Panginoon Diyos. Tayo na gumaganap. Ang kailangan lang po natin gawin ay mga base sa banal na kasulatan. Sundin po natin ang kautusan. Bagamat meron tayong pamantayan bilang isang taong huwaran, hindi po natin magagawa yan. Hanggat di natin sinusunod lahat ng kanyang kalooban. Ang 7 pamantayan na yan, makukuha lang po natin yan kung gagawin natin ang mga kautusan ng Panginoon Diyos. Panatilihin po natin ang kababaan loob. Kahit maraming tumataligsa, okay lang po yan. Dahil minsan tatalakayin din po natin yan. O saan ang galing ang mga tumutuligsa sa gawain ito. Nakalagay din po yan sa banal na kasulatan. At kung kayo po ay may mga katanungan, pwede nyo pong i-personal na i-text sa akin kung anong gusto nyo malaman na hango sa banal na kasulatan. Gagawin po natin ng leksyon. Bigay nyo lang po sa akin. Ako na po ang bahala magtanong kung paano gagawin. At isisiwalat po natin yan Miyerkules po at Sabado. Kaya sa lahat po ng chapter, inaanyayahan ko po kayo na ipalaganap po natin ang mga salita ng Diyos. Hindi naman po kahabaan yan, maigsi lang po yan. Alam ko naman na pagsalita ng Diyos ang pinag-uusapan ng mga tao umiilag, iniiwasan. Pero pagkalokohan ang bilis, pagtatawanan. Kaya po maraming salamat po sa inyong panonood. No? Ang binabati ko ng magandang umaga si Kuya Noel Pascua, Kaluisito Galang. Ganun din kay Ate Lar Di Mesa, Di Mateo pala. Si Ate Lar sexy pa rin. Lagi kami nakikita niyan dati sa Manila. Nasugid natin silang manonood. Kaya sana pagpatuloy lang natin. Pag-share po natin itong mga gawain na to para sa bansang Pilipinas. Hindi po ito para sa atin lang, kundi sa sambayan ng Pilipino. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. No? Bago po tayo magwakas, ako po'y mananalangin para sa ating sambayan ng Pilipino. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo.
sa natapos na gawain ngayong umaga. Panginoon Diyos, pagpalaan niyo po ang aming buhay ng mga kasama na kami maging matatag sa iyo para sa ganun matapos na po ang gawain ito. Yan ang di sa aming guro. Palakasin niyo pa po ang kanyang katawan lupa. Ilayo sa mga taong masasama para lagi niya kami mapangunahan sa gawain ito na siyang kaloob niyo sa kanya. Patawad ang mga anuman po ang aming pagkukulang sa pangalan po ni Jesus, dakilang tagapagligtas. Amen. Salamat po at magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga sa iyo, kay Ate Arlene de la Cruz at kay Guillermo Alos. Goodbye.